sadyang di mawari, pinili mo isang
Test. Check. Test. Mic. Check. Hello. Check. Test. Mic. Check. Hello. Check. Testing microphone. Let's start. Okay na? Okay na. Sige. Meron na? Dapat meron na. Okay? Sige. 3 minutes. Timer ka na, Mike. Three minutes na lang, Mike. Tina. Good evening po. Magandang gabi. Ito pala si Ray eh. Raymond. Magandang gabi po ulit. Tayo pong lahat ay Uli, magandang gabi sa inyong lahat at welcome sa ating Faith Night. Bago
tayo magpuri sa Panginoon, tinatawagan ko po si Sister Tina para sa ating opening prayer. Tama ba? Yes, good evening. Tayo po tayong lahat. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Salamat po sa araw na ito. First of the month po ulit ng aming faith night, Lord. Thank you po sa mga nakarating na tonight, dito sa church, Lord, at yung mga papunta pa lamang po, Lord, pakaingatan niyo po sila na makarating po sila ng maayos dito, oh God. Salamat po, Lord, and anoint po the speaker tonight, Lord. Bigyan niyo po siya ng presence of mind, Lord, wisdom and knowledge, at saka anoint the Holy Spirit be with her, oh God. Salamat, Lord, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, baka gusto ninyong lumapit sa gitna para po mas masarap ang ating pagpupuri sa Panginoon. Dito po kayo. Sige. I come before you today, and there's just one thing that I can say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We give you praise. We give you praise, oh God. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
is given, Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks, O Lord. Give thanks. Give thanks. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat for everything, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Pwede na po tayong maupo at welcome po sa ating first faith night ng ating ng month of May. Yan. So, pakibati lang po yung inyong mga katabi ng good evening. At ganoon din po sa lahat ng mga nasa live stream po natin. Welcome po kayo. At pwede po bang paki-on yung ilaw po natin? Kala ko hindi tayo nagbayad eh. Yan, praise the Lord. Yan. Okay, so again, welcome po sa lahat ng nandirito. Welcome din po sa lahat ng mga nasa live stream po natin. At again, this is our faith night po. First faith night ngayong month of May. At alam kong tumutugon ng panalangin ng ating Diyos po. Amen po ba? Yan. So lahat po ng mga nasa live stream, pakitype lang po dyan kung ano po yung tinugon ng Lord sa inyo. Lalong-lalo na po, pwede rin po kayong mag-post ng mga testimonies po ninyo dyan sa live stream po natin. At dito ay patuloy pa rin po tayong magpapasalamat din sa Panginoon sa pagtugon po niya ng ating mga panalangin po. So anyone po na gustong maunang magpasalamat sa Panginoon, yung tuwang-tuwa siya na tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Meron po bang malakas ang loob na lalapit po dito para sabihin, salamat o Diyos. Okay po, Sister Winnie. Salamat sa Panginoon kasi kanina, press na press siya kanina, kasi habang naglalakad talaga ako, ang prayer ko talaga tuwing
bawat araw ang pag-iingat ng Panginoon at gabay. Kaya salamat sa Panginoon kasi iningatan niya ako kanina. Nasa lubsob talaga ako ganun, pero nakatayo pa rin ako. Kaya salamat sa Panginoon talagang hindi niya ako hinayaan talagang masubsob. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa Lord. Bukas pa birthday ko na. Another year na naman po dinagdag ng Lord sa akin. At salamat sa parating pag-iingat niya po sa dalawang anak ko. Pagpasok sa work, pag-uwi. Salamat sa Lord sa pag-iingat. Yan lang po. Thank you. Thank you po. Thank you, Lord. Nakakalakad na po ako. Kahit medyo masakit pa. Pero I thank the Lord din. Meron po ako nilalamay ng mga nakaraang gabi na paper sa school. Magkakasunod po kasi yun pasahan Pero salamat sa Panginoon na ihabol po at nairaos. Kahit may hours before deadline pa. So salamat sa Lord sa wisdom. Shout out po sa asawa ko dyan sa Australia. Nangungulila na po ako sa kanya, sabi ko sa kanya. Sige po, next po. Good evening po. Ayun po, nagpapasalamat po ako kay Lord sa kagalingan po ng father ko. So, ayun po, although na-diagnose siya ng suspected TB, pero ayun, I just want to thank the Lord kasi nga, nag-negative siya and okay na din po siya ngayon. And ayun po, gusto ko rin pong kunin tong opportunity na to to thank yung prayer warriors po na sumamang manalangin po sa kagalingan ng father ko. And of course, kay Pastor Aglo and sa team niya na nag-visit po doon sa father ko. So, we really appreciate that po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nagkaroon ng eleksyon at ako'y nakauwi sa amin. Praise the Lord. At alam niyo po yung wisdom ng Panginoon, andon kasi nung papunta pa lang ako, hindi ko alam na wala na po talagang sasakyan sa Cubao, papunta sa Alabang. Siguro sa tinagal-tagal ng pagbiyahe ko, na hindi ako nakabiyahe pa uwi sa amin, nung Monday morning, umalis ako ng 7 o'clock. Pagdating ko sa Cubao, although nag-grab ako from dito hanggang sa Cubao para mas mabilis ko sana mahanap kung saan ako sasakay going to Alabang. Pumunta kami ng jackliner na jam. Wala po. So, ang Tennessee, binaba po ako sa MRT para mag-MRT. Praise the Lord, from there, mas mabilis. At nakauwi po ako sa amin ng siguro mga 9:30 ng umaga. And praise the Lord for the wisdom na instead na pumili ako doon sa pilahan na mahaba ng morning, I thank God for the wisdom na pumunta ako ng around 2:15 in the afternoon at natapos ako in less than 15 minutes na bumoto. Praise the Lord kasi nagamit ko po yung oras to be with my siblings, sa mga pamangkin at apo ko doon sa Muntinlupa. Salamat sa Panginoon. At isa pa po doon sa protection ng Lord, last Saturday po, nung nabiyahe po kami ni Ali, sinama ko po si Ali sa Caloocan para mag-dedicate ng isang Kalos PH business po doon sa Caloocan. Praise the Lord sa pag-ingat ng Panginoon. Kasi pag nabibiyahe, lagi naisip ko yung mga current na nangyayari na po during ng mga bangga, ganyan. Nag-pray bago umalis. Pero at that time po, I don't know kung saan Commonwealth ata yung bigla pong merong kundi mismo siya sa gitna ng kalsada. Okay. Naka-uniform pa man din siya. Praise the Lord doon sa alertness nung driver ng Grab na agad din siya, nakapag-break din po siya. Salamat sa Panginoon sa ganung pagkakataon that really we have yung God na nagbibigay ng protection at yung God na nagbibigay ng alertness as we pray also dun sa driver. Kasi practice ko na rin yun, pagkasakay hanggang bago bumaba, ay nakikipagkwentuhan sa driver ng Grab. Kaya salamat sa Panginoon for that. At overall, I always thank God kasi God is so faithful, yung kanyang ginagamit na conduit of blessings, patuloy na ipinagkakalam ng Panginoon. Salamat sa Lord kasi truly
sa Kanya yung nanggagaling ang lahat. And because of His faithfulness, at naging recipient ako ng generosity ng ibang members sa kapatiran. And I thank God and praise God for their life. Salamat po sa Panginoon. Papa, thank you Ayun, lang. ako po muna, Next pa. Sister Ami. Ako po nagte-thank you po kay Lord sa nagdaang camp po. Thank you din sa Prayer Warriors sa pag-cover po sa amin in prayers. Kasi sobrang blessing po ni Lord. Sa 3 araw na nandun kami, hindi po inulan yung program namin. Pero nung literal na pagka-check out naming lahat, na palabas na kami, saka po bumuhos yung sobrang lakas na ulan. So, alam ko pong ano ni Lord yun. Kasi kung umulan po, walang matutuloy sa kahit ano. Kasi open air lahat eh. Kahit yung main hall namin, yung kwarto lang yung sarado. Eh yung aircon ng kwarto, sa gabi lang binubuksan. So talagang highly favored po. And thank God also kasi naging successful po yung buong camp. Kahit pareho kami ni Jovi na pausno, tapos masama pakiramdam namin. Pero ang moving po ni Lord ay talagang nandun po yung presensya niya. And kapag nandun yung presence niya, wala talagang makakapigil po sa kanyang mighty moving. And personally, I thank God for my healing. 2 linggo po akong paos. Sabi ko, Lord, nakakaiyak. Namimiss ko ng kumanta. Kaya po nung nagkaboses ako ulit, kumanta na ako araw-araw. Kaya ayun. So, nire-remind din ako ni Lord na ingatan mo yung binigay ko dahil mamimiss mo yan pag nawala. Kaya thank God for my healing, though may konting cough pa, pero salamat po sa kagalingan mula sa Panginoon. Duduktungan ko na lang saglit kasi, saglit lang. Kasi may continuation. Thank God, as MMND supervisor, magkasunod ho kasi yung camp na yan, FY at FCM. Salamat po sa mga panalangin raised up sa halangitan para tumulong po sa lahat na activities namin. Kasi siyempre, prayer ko, walang malulunod na bata sa mga pool. Kasi mga batang malikot. Yung ganun ba? Tapos po, siyempre, baka may mga masyadong, alam niyo po yung medyo unruly na mga bata. Hindi naman po masyado, okay naman po. Kaya tama-tama, sakto lang ba? Saktuhan lang, hindi naman masyadong kaming nahirapan. Hirap po mga counselors, yes, pero alam mo sa biyaya ng Panginoon, they're able to handle the children, especially sa FCM. Sa youth naman po, ako po yung speaker kasi nila sa huli, syempre, bilang supervisor, parang nira-wrap up ko lahat. Siyempre po, pawis na pawis po ako. As in po. As in. Talagang as in. Pag ganun po kasi, tapos wala namang aircon. Pero siyempre, kailangan mo ng hangin. Kasi para mahanginan ka. Yung alam ko na sa body, sisipunin ako kinabukasan. Alam ko na siya. Pero, nire-review ko yun, Lord, I did my part. Lord, you saw what I did na sa grasya mo, na natapos natin itong 2. Lord, hindi pa ako magkakasakit. And ang galing lang, hindi ako sinipon, wala lang po. Pero basang-basa talaga, as in para akong naligo. Kaya thank God sa lahat ng bagay na yon. I give God all the glory for always being there, showing up sa mga ganong pagkakataon. Praise God. Next. Nagpapasalamat po ako sa Lord yung pag-iingat niya po sa aming pamilya, yung pumapasok at umuwi galing po ng trabaho. Although wala po, kaninang siguro tanghali, parang hindi okay yung tiyan ko, nagre-revolution. Sabi ko parang hindi yata ako makakate ng faith night. Tapos sabi ko, Lord, parang gusto ko umaten kasi nga yung camera dala ko. Nagmamadali ako, sabi ko. Tapos kanina, bago ako dumating, pinakikiramdaman ko kung pupunta pa ako ng CR. Pero thank God that hindi na po na nag-revolution yung tiyan ko. Kaya nakapunta po ako. At alam kong nagpapasalamat ako at ingatan niya, Lord, yung bahay namin kasi wala po yung tao. Saka mamadali ko na iwan ko na yung exhaust fan na bukas, nasara ko yung tangke pero nakabukas yung exhaust fan. Si Jerome,
tinawagan ko, nakaalis na rin. Kaya sabi ko, Lord, thank you sa protection sa aking mga anak. Kay Daddy, wala lahat sa bahay. Iingatan din po yung bahay namin na nakabukas yung exhaust fan. Thank you, Lord, sa protection. Ako din po, I thank God. Ano pa yung description? Sa work ko po ngayong ilang buwan ba? Mga last 2 months. Sobrang pong stressful lang aking trabaho nitong last 2 months. Kasi po usually, makita ko ng asawa ko, parang pagtanghali, nakakaiglip pa ako, gano'n, nakahiga pa ako, cellphone. Nitong last 2 months, naku, wala po kami pag nasa work from home siya. Walang pansinan, talagang buong araw. Minsan hindi na makakain, tuloy-tuloy po talaga ang aking trabaho. At parang yung feeling ko po dun sa mga project ko recently, parang sabi ko, feel ko hindi ko ma-imagine paano mairaraos. Talagang ultimate dependence sa Lord. Feel ko, inaano po ako ng Lord sa ganung moment na talagang kailangan kong mag-rely sa Lord sa wisdom. So, ayan po, everyday talaga yun ang prayer ko, kahit saang bagay na wisdom, Lord, anong gagawin sa work? Minsan di ko alam mga sasabihin. Kaya lagi po namin declaration, nakalimutan ko na, ay Psalm 121:2 na, my help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Sabi namin, sige na, kaya natin to. So thank God po kasi yung isa kong project, kahit papaano po ay nairaos na, nakasubmit na kami, tapos nakapag-present sa customer, tapos nakasubmit uli. Tapos yung isa ko po ay matatapos na this week. So next week medyo makakahinga-hinga nawa, kaya lang meron na ulit akong bagong project. Pero kahit papaano po yung makakahinga, kakaiba po yung feeling ng nasa moment na, kunwari nasa meeting, tapos parang minsan may masasabi ako, sabi ko, paano ko yun naisip? Kung hindi ko naman yun normal na maiisip, di ba? Parang nakakatuwa yung may specific problems po kami na parang alam kong ang Holy Spirit ang nagli-lead sa akin on what to say. Parang kanina meron akong biglang random lang na naisip ko na tanungin ko nga tong taong to. Tapos true enough, siya yung parang solution sa aming problema. So parang sabi nga nung kausap ko po, nakakatuwa kasi Christian din yung isa kong kawork. Sabi niya, ay yung Holy Spirit yan, bumulong sa'yo. Natawa ako kasi, ikaw nga, correct, amen. So yun po, thank God sa wisdom sa work dahil talagang ano po siya, truly moving. Yun lang po. Wala na po? Wala na po bang gustong humabol? Baka may nag-uumapaw pa po dyan. Sabi ni Kuya Ray, ano yan? Parang isang libro. Hindi. Paano ba ako mag-uumpisa? Sige. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang oportunidad na ipinagkaloob at nagpapasalamat ako sa pamunuan. Binigyan po uli ako ng pagkakataon. Alam ko sa mga oras na ito, sabi nga sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas, sa bigay na lakas na nakaloob ng ating Panginoong Jesus. Pinanghahawakan ko nga po yun. Ilang oras na naalala ko ng mga panahon na may isinare dito si Pastor Nats, yung imantra mo, yung sasabihin para mangyari. Ganun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataong ito. Okay? Mapagpalang gabi po sa lahat, mga nandito sa sanktuaryo, maging ang nandoon po sa live screen. Nakalulungkot man dahil ilan lang po kami na nandito. Sana kung may mga pagkakataon po kayo, yung mga nasa live, pasyal kayo. 2 beses lang naman po ang faith night sa isang buwan. Kahit yung isang faith night, makasama po namin kayo. Kasi masarap pong nakakasama, ginagawa yung yung mananalangin tayo dito sa loob po ng ating simbahan. Okay? Sige po, magbabalik tanaw lang po tayo sa ating nakaraan. Ay, ang ating pong series ay In the Heavenly Realm. Sabi, nung i-check ko to, ang sabi sa Tagalog makalangit na kaharian. Sarap pakinggan, ano po? Yung nakaraan po, ang nag-share sa atin si Ate Shawi. Si Ate Shawing maganda na pinsan ni Ayot na maganda. Di ba? Hindi ka na magtatampo. Parehas kayong maganda, di ba?
Sino po ang na-bless? Mas maganda ka ba? Di bale. Sino po ang na-bless, di ba? Nakaka-bless na maisip na gumagana talaga yung makalangit na kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng financial. Di po ba? Pagka pinag-uusapan nga natin financial, talagang ang tenga natin nakabukas kasi lahat nangangailangan ng finances. Di po ba, no? Pero sa totoo lang po, na-bless ako na habang nagtatapat tayo sa Panginoon, doon naman niya binubuhos at doon natin makakamtan yung tinatawag na breakthrough. Di po ba? Siguro naman lahat po tayo, nung matuto tayong magtapat, matutong inuna ang Diyos, nakakaramdam na po tayo nung makalangit na pagpapala. Napaka-imposible. Baka hindi lang po tayo nagiging sensitive, pero gumagana po talaga yung makalangit na kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, sino na po kaya dito ang ready ng pumunta ng langit? Meron po kaya? Ang inaasahan ko, may magtataas ng kamay no? Pero ang sasabihin ko lang naman nun, wag muna. Kasi patapusin niyo muna akong magsalita. Yan. Di ba? Para makatanggal lang. Hindi ko alam kung matatawa kayo. Pero bahala na si Lord. Di po ba? Pero seryosong usapan. Minsan gusto nating makalangit na buhay. Di po ba? Pero bakit parang yung traffic sa EDSA? Hindi umuusad. Hindi gumagalaw. Di po ba? Parang ganun po ang buhay. May 3 tanong lang po ako. Hindi ko po alam kung ikatatawa nyo, ikasisiya. Pero makakatulong po ito para ako'y maibsan ng kabog sa dibdib. Sabi, anong parte ng katawan natin ang ayaw ng commitment? Yung pong mga nasa live, pwede pong i-chat nyo kung ano yung sagot nyo. Pag nakita kong tama yung sagot nyo, may 50 pesos kayo sa akin. Ay, pero paano ko makikita kung sila nga yung sumagot, ano? Dito po, sino po yung makakasagot? Anong parte ng katawan natin ang ayaw ng commitment? Meron po ba? Wala? Heart? Masyadong malayo Hindi malapit doon. Pag sinagot ko po yung tanong, pag sinabi ko po yung sagot, sasabihin niyo po sa akin bakit. Ganun na lang para baka makatulong, ano? Anong parte ng katawan ang ayaw ng commitments? Ang sagot po, paa. Tanong niyo po, bakit? Yon. Kasi lagi siyang umaalis kapag seryosohan na ang pinag-uusapan. Di ba? Hindi ko alam kung tatawa kayo, pero somehow. Susunod po, anong parte ng katawan ang mahilig sa drama? O mamaya makikita nyo kung paano ako magdrama. Sige, anong parte po ng ating katawan? Mata, yes! Bakit kaya, ano? Kasi lagi siyang lumuluha kapag may eksena na. Huling tanong na lang po, anong parte ng katawan natin ang laging pagod? Napapagod? Ay, isip. Oo nga, ano? Pwede sana isip, ano? Bibig. Kasi dahil madaldal tayo. Kaya laging pagod. Pero ang sagot po doon, likod. Kasi po, lagi siyang sandalan ng lahat. Although alam ko, may ngumiti, pero walang tumawa. Pero salamat po, kasi nakatulong po yan. Sige po. So, sa punto po na ito, tiyak kong alam nyo na kung ano po ang topic natin ngayong gabi. Nung nakaraan, financial realm. Ngayon po, pinamagatan ko po ang aking topic ng the power of God's Word in the physical realm. Ang ating pong tatalakayin ay ang kapangyarihan ng Diyos kung paano siya kumikilos sa ating buhay, lalo na po sa aspetong pisikal. Ano po ba ang tinutukoy ng pisikal? Ito po yung ating katawan, ito yung tungkol sa ating kalusugan, ito din yung kalakasan o yung kalagayan ng ating katawan.
tanong ko po, kumusta po ang ating kalagayang pisikal? Sa mga nasa live, pwede nyo pong i-chat kung ano po ang nararamdaman nyo sa mga oras na ito. Pero yung nandito po sa sanctuary, naniniwala po ako na ang nararamdaman nyo sa mga oras na ito ay almost okay. Hindi po ba? Hindi naman tayo makakarating dito kung hindi po tayo masigla, hindi tayo maayos. Hindi po ba? Sabi ko nga kanina habang wala pang dumarating, bakit kaya minsan pag umulan, yung mga tao hindi lumilitaw, siguro sila yung pag nabasa ng ulan, ano nga sabi? Dumadami, no? Sige pa. Narinig niyo na po ba yung yung life begins at 40s, 'di ba? Pag naririnig ng iba yon, alam mo yun, lalo na yung nahuhuli na sa kalendaryo, ayun, nawala na sa kalendaryo. Yung gusto magka-partner, 'di ba? Pag narinig yun, ang iniisip niya ay may pag-asa pa. Kumbaga nagbibigay ng pag-asa pag narinig mo yung life begins at 40s, life begins at 50s. Lalo na sa mga 50s. Kasi yan yung pawala na yung may tawag sa atin. Sa lalaki, andropause. Sa babae, menopause. Nababago na kasi yung timpla ng katawan. Pero ang totoo po, maintenance begins at 40s. Sino na po ang mga may maintenance dito? Tiyak na marami, di ba, no? Maintenance secret? Maintenance sa, may sugar. O kaya, katulad ng husband ko, wala lang siya ngayon. Maintenance sa high blood, sa puso, marami pa po. Kaya, parang hindi totoong life begins at 40s. Ang totoo nun, maintenance begins at 40s. Sa totoong buhay, lahat po tayo dumaranas ng pagsubok sa kalagayang pisikal. Maaring magaan to o mabigat. At di po ligtas ang mga mananampalataya doon. Nakakaranas po ng iba't ibang uring sakit mula sa isang ordinaryo o simpleng sakit, katulad ng sakit ng ulo, lagnat, sipon, ubo. Mga karamdaman na maaaring malubhana yung kondisyon. Ano po yung mga malubha? Di po ba? Yung gumagamit po ng maintenance. Ang pinakamalubha, syempre, yung pag nalaman mong may cancer ka. May mga pinapasang problema. May mga hinahangad na tila wala ng kasagutan. Kaya karamihan, nagtatanong tayo, kaya ba akong pagalingin ng Diyos? Kaya bang iayos ng Diyos ang aking kalagayan? May himala bang darating? Umiiral po ang tinatawag nating doubt o duda kapag tayo ay nakaka-encounter na ng mga malubhang sakit. Hindi po ba? So, may dalawang verse po tayo na siyang pagtutuunan. Ang una po ay ang Psalm 1:7, verse 20. Pakibasa nga po. Sige, basa po. 1, 2, 3. Okay, pag tinagalog po natin, ang salita lamang ang kanyang pahatid. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at sila ay naligtas. Ang isa pa pong verse ay ang Isaiah 53, verse 5. Sige po, pakibasa po. Okay, pag tinagalog, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binigbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. At sa tanong po natin kanina, o tinanong ko kanina, may matibay na sagot. Walang imposible sa Diyos. Tama po? Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Dahil may kinikilala tayong Jehovah Rapha. Ibig sabihin, Diyos na nagpapagaling. Letter A po, ang Diyos ay kayang magpagaling sa pamamagitan ng kanyang salita.
Tama po? God is able to heal through His word. Sabi sa awit, di ba? He sent His word and healed them. Ang salita po ng Diyos ay hindi parang letra na nakasulat lang sa papel o sa libro. Tandaan po natin ito'y buhay. Ito'y makapangyarihan. Sa lumang tipan pa lang kung ating babalikan, sa Genesis, paano nilikha ng Diyos ang mundo? Nilikha po ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba? May sample doon. And let there be light. O nagkailaw. So, ibig sabihin, salita lang po ng Lord ang ginamit. Ano? At sa New Testament po, may patunay din na sa pamamagitan lamang ng salita ni Jesus ay may gumaling. Doon po sa Matthew 8 to 13, hindi ko na po babasahin. Mas magandang kayo po ang bumasa para mas maintindihan at baka mas matulad din kayong ganun pala talaga ang dapat gawin kay Jesus Christ. Hindi naman pinuntahan ni Jesus. Ito yung part na nasa Capernaum sila. Hindi naman pinuntahan ni Jesus yung alipin ng isang kapitang Romano. Sinabi kasi niya may sakit. Pero ang sabi lang ni Jesus doon, go, let it be done just as you believe it would. So, ibig sabihin, may nakita si Lord doon sa kapitang Romano. Kaya gano'n na lang ang pagkakasalita niya. Actually, nung binasa ko po iyon, hinangaan ni Jesus yung kapitan na yon dahil ang sabi, pambihira yung kanyang pananalig. Dahil nung nakita niya si Jesus, nilapitan po nung kapitang Romano si Jesus. Sinabi niya na ang aking pong alipin ay may sakit. At ang sagot naman ni Jesus, usually, syempre, sige, pupuntahan ko siya para siya ay aking pagalingin. Pero ang sabi nung Romano po, nung kapitan o nung centurion, hindi na po kailangan. Kasi pahatid mo lang yung salita mo, gagaling ang aking alipin. Tama naman po, no? Kaya hangang-hanga si Jesus doon na pambihira daw yung pananampalataya nung centurion o nung general. Kasi hinalimbawa kasi nung centurion kay Jesus, ako po ay isang general, may mataas na katungkulan, na kapag sinabi ko po sa tao kung maupo ka, mauupo siya. Tama naman, no? Lumapit ka, lalapit siya. Kayo po naman, hindi ako dapat na puntahan mo. Puntahan mo pa. Yun ang sabi nung general. Dahil siguro, nakita rin niya na kailangan si Jesus doon sa lugar. Pero nagpakumbaba po kasi yung general na yun at nasabi niya nga na sa iutos lang ni Jesus, nagagaling yung kanyang tao, gagaling. Big sabihin, nakitaan po ni Jesus ng faith o pananampalataya yung centurion. At sa ating panahon, ang salita ng Diyos ay patuloy po na nagpapagaling. Kailangan lamang nating samahan nito ng pananampalataya. Ito'y nagpapagaling sa ating katawan, sa ating isipan, at maging sa ating espiritu. Ang salita niya ay nagbibigay ng pag-asa, lakas, kagalingan. Manangan lang po tayo. Yun lang po ang kailangang marinig talaga sa atin ni Jesus. Dahil doon po tayo kulang. Sa aking application po, ipahayag ang kanyang salita ng may pananampalataya. Kahit ano pa ang diagnosis ng doktor. Minsan na-diagnose po tayo ng doktor na wala nang pag-asa yan. 2 buwan na lang ang itatagal. 1 linggo. Pero maniwala po tayo na si Lord pa rin po ang may huling salita. Di po ba, no? Amen. Kadalasan kasi kung bakit kapag pinanghihinaan na tayo ng loob, lalo na pag nandun na po yung sitwasyon na medyo terminal na tinatawag, kadalasan ang binubuka po ng ating bibig, di na ako gagaling. Malala na yung aking ang kondisyon. O wala na akong pag-asa. Parang ganon. Pero sabi sa Bible po, kung ano po yung binubuka ng bibig, siya pong nagaganap. At nabasa ko nga rin po sa number 14:28, aksidente lang naman na nabasa ko. Kasi ang sabi ko,
Sabi ko, meron itong verse na hindi ko lang makuha. Pero ang sabi po doon, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Pagka sinabi natin na wala nang pag-asa, di gagawin nga ni Lord. Sabi mo, wala nang pag-asa eh. Pero dapat, di po ba, baliktarin natin. Dapat sasabihin natin, ako ay gagaling. Kasi anak ako ni Lord. Mahal ako ng Panginoon. Kaya gagaling ako. O kaya maaaring pagsubok lang to. Dahil alam ko, kasama ko si Lord. Hindi po ba? Sabi nga sa Hebreo 1:13, He sustained all things by His powerful words. Maliwanag. Gagamitin lang natin yung mga salita ng Panginoon, matitikman na natin ang kanyang makalangit na kapangyarihan. Walang imposible sa taong buo ang tiwala sa Diyos. Amen po ba? Ngayon pa lang, sisimulan na natin magtiwala talaga sa ating Panginoon. Letter B po, ang sakripisyo ni Kristo ay nagdudulot ng kapatawaran at kagalingan. The sacrifice of Christ brought about forgiveness and healing. Sa Isaiah, kanina binasa na natin, makikita natin ang propesiya doon tungkol kay Jesus. Di ba? Ang sabi doon, He was pierced from our transgressions and by His wound, we are healed. Sabi, ang paghihirap ni Kristo, ano ba yung mga nadaman niyang paghihirap? Yung hampas, yung latigo, yung sugat na galing sa tinik, yung dugo na bumuhos dahil sa pagkakatusok. Ito yung mga sakripisyo. At sa pamamagitan ng sakripisyong ito, tayo ay napatawad, napagaling, nabigyan ng bagong buhay. Ang paghihirap niya ang nagdala ng kagalingan at naway alalahanin natin ang pagdurusang ito ni Kristo. Hindi lamang sa kagalingang pisikal. Kasama na ang kaligtasan at mula sa matanggal tayo sa kasalanan. Ano-ano po yung mga kasalanan na nananatili sa ating katawan? Nandiyan po yung katamaran. Yung katamaran po, kasalanan, ha? Sinabi rin sa Bible, kapag tamad yung tao, huwag pakainin, ha? So, hindi tamad ang mga nandito sa sanktuaryong ito. Maging ang nandyan po sa live. Hindi po, lahat po, masipag. Ano pa po yung mga kasalanan? Yung nalulong sa bisyo. Di po ba? Alak, sugal, sigarilyo, at yung mga pinagbabawal na gamot. Naniniwala naman po ako na wala rin po tayo doon. Wala na po tayo doon. Sino mang nandito. Mga kalayawan ng katawan. Ang kanyang sakripisyo ay may kaugnayan sa ating kabuuang kalusugan. Ano po ang kaugnayan? Maging malaya at gumaling. Matuto lang tayong lumapit at kilalanin ang kanyang makalangit na kapangyarihan. Alam niyo po, yung kanina pong sinabi kong Pilipos 4:13, meron po ako nakadaupalad na tao. Actually, hindi naman siya iba sa amin. Pero yung dinanas po na buhay niya ay hindi rin simple. Pero isang magandang pagkikitaan mo ng paghuhugutan mo na para lumakas din po yung loob mo. Ang naging handa siya dun sa salita na ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Pinanganak po siya na habang pinapanganak siya, namatay po yung nanay niya. Wala pa siyang isang taon, siya po ay nabawian din po ng buhay ang kanyang ama. Siya po ang bunso sa magkakapatid. Siyempre, patay na yung nanay niya, no? Siya yung bunso sa magkakapatid. Hindi po siya natutukan ng kaniyang mga kapatid kasi kanya-kanya silang paghahanap buhay. Sa makatuwid, lumaki siya ng bara-bara, nabarkada, nalulong sa masamang bisyo, hanggang sa, tinalikdan na siya ng pamilya niya. Kasi nga, nagkaroon ng takot yung pamilya niya sa kanila dahil pagka nakatake siya ng pinagbabawal na gamot, nagiging po siya, wild, ganon, na kung sino na lang ang masaktan niya, ganon. Pero isang araw, dahil tinalikdan na siya ng pamilya niya, nung hindi siya nakatake ng gamot,
Praise God kasi merong parang nag-evangelize dun sa isang covered court ng basketball. Naupo lang siya dun. Aksidente na nakarinig siya ng salita ng Diyos. At hindi rin daw niya malaman dun, bakit iba yung feeling niya nung naririnig na niya yung salita ng Diyos. Tsaka siya na nilapitan ng isang pastor, sinabi, sama ka dito, baka may gusto ko ipag-pray. At ang gusto nga niyang ipag-pray, yung mabago yung buhay niya. Pero salamat sa Diyos, napasok po siya sa isang rehab, somewhere at Antipolo. Yung rehab daw po na yun, may doktor, pero more on, ang ginagawa sa kanila, magbasa ng Bible. Mas more on yung salita ng Diyos ang gamitin. So matotal, 1 year po siya doon sa rehab. At nakalabas. Nung nakalabas na po siya, ito yung pinanghawakan niya, yung Pilipos. Na ayaw na niyang balikan yung nakaraan. Kasi ayaw na niyang yung pamilya niya ay malayo sa kanya. At ngayon po ay may sarili na rin siyang partner sa buhay. Di na nga lang po siya pinalad magkaanak. Pero masaya na po siya at malayong-malayo na siya sa nakaraan. Ganun po kumilos ang Diyos. Salita lang ng Diyos, kayang baguhin ang tao. Okay? Anong sabi? Matuto lang po tayong lumapit at kilalanin natin ang kanyang makalangit na kapangyarihan. Letter C po, ang Diyos ay kayang maghimala sa anumang sitwasyon. God can perform miracles in any situation. Sa Bible po, maraming patunay na. Marami na siyang ginawang himala. Ginawa niya yung para maniwala lang ang tao. Ano-ano po yun? Yung may ketong, na tinanggal niya yung sakit na ketong. Yung pipi, nakapagsalita. Yung bingi, nakarinig. Yung pilay, nakalakad. At merong isang maganda, yung 12 taon nang dinudugong babae. Mahawakan lang yung kahit laylayan lang nung kanyang saya. Di po ba? Gumaling. Yung inaalipihan ng masamang espiritu, demonyo, tinanggal niya. Alin pa ang isang pinakamagandang ginawa niya? Yung bumuhay siya ng patay. Hindi po ba? Mga milagro na talagang Diyos lamang ang makagagawa noon. At hanggang sa ngayon po, gumagana pa rin ang mga himalang iyon. Patunay po na sa may mga kalagayan tayo na parang imposible. Pero God will make a way. Di po ba, no? Yung kantang God will make a way. Di po ba? Parang pinangkakapusan na tayo ng pagtitiwala. Meron po akong personal na testimony sa inyo. Hindi lingid po sa inyong kaalaman na yung anak kong panganay ay nag-asawa na way back 2021. 2021 nang malaman din po niya na siya ay may, di ko ba alam, ba't kasi ngayon nauso yung sakit na yan, ano? Polyps, tsaka, ano yun sa hindi magbuntis? PCOS. Yan ang sinabi ko na nakakalimutan ko na PCOS. Tapos 2021, at the same year, na-diagnose po yung aking manugang na may goiter. So, ibig sabihin, naggamot sila. Libre na may naging gamot kasi meron silang health card. Na-enjoy nila yung health card. 2022, kinailangan na pong operahan yung aking manugang. Salamat sa Diyos, naraos po yung operasyon na yon. Nung una, ayaw ko, hindi ako pumapayag kasi meron po akong teacher nung high school na inoperahan siya tapos nawala na siya ng boses. Pinaliwanag ko yun sa manugang ko na, naku anak, baka pag uwi mo, wala ka ng boses. Siyempre, bata pa sila. Kaya parang, alam mo yung baka panghinaan sila ng loob, ganon. Pero salamat sa Diyos. Kasi normal na normal po yung manugang ko sa pagsasalita. Ito lang po ang masakit. After 2 weeks of the operation, bumalik sila sa doktor. Sinabi ng doktor na ang tsansa na magkaanak sila ay 20% to 40%. Kasi yung palang lalaki, ang hormones niya, para dito pala nanggagaling na, yun yung nagpo-produce para magkaroon ng sperm cell, o ganun, para makagawa ng baby.
Umiyak po yung anak ko noon. Pero hindi ko siya sinabayan ng iyak. Kasi sabi ko, doktor lang naman may sabi niya, marami naman doktor na nagkakamali. Basta manangan tayo. Ganito, kung ano yung plano ng Diyos, sumunod tayo. Hindi naman ganun kadali. Talaga pang lumalaban yung pagdududa sa naisin ng Diyos. So sa makatuwid, hanggang sa dumating yung oras na napayapa ko naman siya. Nung araw na yun, napayapa ko yung anak ko. Sa isang ina, mahirap makita yung anak na umiiyak. Ewan ko kung parehas ko kayo, mga nanay na nandito. Pero nagdasal ako, Lord, sabi ko, kung ano naman po yung kalooban mo, siya naming susundin. Kasi kayo yung nakakaalam nung lahat, hindi po kami. Pero sana, kung talagang hindi mo sila bibigyan ng anak, naging tanong sa isip ko yun eh. Pag hindi nagkaanak yung mga anak ko, mapuputol yung lahi ko. Hanggang doon na lang. Hindi ako kagandahan. Pero alam ko, may mabuti akong kalooban. Di ba? Ibig sabihin, kumikilala ako sa Diyos eh. Pag naputol yung lahi ko, hanggang doon lang sa anak ko, ay di, kulang na Lord. Wala na, paano yung susunod? Wala nang kahit paano nakakakilala sa'yo, mag-e-enjoy na ipakita yung kabutihan mo. Umiyak din po ako noon. Umiyak po ako. Pero napayapa. Dumating yung oras na napayapa kami. Napayapa yung mga anak ko. Kasi parang, sige, tanggapin na natin. Kaya bigla pong nag-alaga ng aso yung mga anak ko eh. Alam niyo, hindi ko hate yung aso. Alam ko nanonood yung mga anak ko. Hindi ko hate yung aso. Kaya lang po, hindi ko gusto yung mabiro yung aking panganay eh. Sasabihin niya, "Hoy, pagka kunwari darating ako doon sa bahay nila, ay, salubungin yung lola niyo." Ay, sabi ko sa kanya, ay, ano bang lola, aso yan eh. Di ba? Animal pa rin yan, anak. May buhay yan. Sabi pa ng panganay ko. Iniisip ko na lang stress reliever niya. Iniisip ko na lang ganun, stress reliever. Sige, tanggapin natin. Wala na tayong magagawa. Pero payapain. Pero alam niyo po, nung April kasi ang birthday niyan eh. Tsaka yung lalaki April din. April 1, tapos April 11. Sinama kami sa kainan. Dahil ganun po silang mag-celebrate ng birthday. Nilang dalawa, sabay ng sabay. Para isang gastos lang, di ba? Practical lang. Pero may isang magandang ginawa sila sa akin. I'm promoted as Lola right now. Yes! Nasa 3 months na po ang anak ko. At na-ultrasound na siya na okay yung baby. Nasa ayos na talaga. Di po ba, no? Salamat sa Diyos. Salamat po talaga sa Diyos. Kaya sa application po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil walang imposible sa Diyos. Bibigyan ni Lord ng solusyon ang lahat. Kung nararanasan natin ang kagalingan at kaayusan ng ating kalagayan, lalo na yung dahil sa makalangit niyang kapangyarihan, sana wag po tayong mahiyang ipahayag yun. Wag po tayong mahiya na ibahagi sa iba yung mga karanasan na natanggap natin dahil sa makalangit niyang kapangyarihan. Makatutulong po kasi yung pag-share natin sa iba upang lumakas din po yung pananampalataya ng iba at nang maranasan nila yung makalangit na kapangyarihan ng Diyos. Hindi po ba? Napakabuti talaga ng Diyos. Actually, hindi akala natin nasa langit lang yung yung makalangit. Hindi po. Nandito na po sa lupa 'yun. Binabana ni Lord. Hindi lang natin na ini-enjoy, hindi lang natin pinakikiramdaman, pero nagaganap na po sa atin 'yun. Na pinaparamdam niya sa atin yung mga kamangha-mangha niyang pagkilos. Nawawalan man po tayo ng pag-asa, pero isipin lang po natin talaga siya. Panghawakan po natin ng kanyang mga salita. Sa akin pong konklusyon, manampalataya tayo sa salita ng Diyos. Believe in His Word. Kasi ang salita niya po ay nagpapagaling at nagliligtas. Alalahanin natin ang kanyang sakripisyo. Katulad nung kinanta natin kanina, di po ba? Lumapit tayo sa Kanya
at maniwala. Ibahagi rin po natin ang kagalingan at kaligtasan na ating natamo. Matuto rin tayong maghintay sa himala ng Diyos ng may pananampalataya. Let's wait for God's miracle with faith. Okay, mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng espiritual na bagay. Siya rin po ang Diyos na kumikilos sa ating pisikal na kalagayan. Ang kanyang salita ay nagpapagaling at sa pamamagitan ng sugat ni Kristo, tayo'y pinagaling na. Sa bawat sakit, sa bawat sugat, at sa bawat pagsubok, ang Diyos po ay kasama natin. Naroon lang siya. Handa tayong pagalingin, patibayin, at palakasin. Kaya tayo po ay lumapit sa Kanya, manampalataya, at tanggapin ang Kanyang kagalingan na nagmumula sa Kanyang kapangyarihan. Maraming salamat po at magandang gabi pong muli sa lahat. Iniyayahan ko po sanang tumayo ang bawat isa at tayo'y manalangin. Simulan po natin ang maigsing panalangin ito. Tayo po yumukod. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng kagalingan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya at maibahagi ang iyong pag-ibig at kagalingan sa iba. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na proteksyon at kalusugan, hindi lang po sa aming sarili, lalo't higit sa aming mga mahal sa buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at gamitin mo po ang aming buhay upang ipakita sa iyo, upang ipakita sa iba ang kapangyarihang nagpapagaling ka. Ito po ay sa matamis na pangalan ng ating mahal na Kristo Jesus. Amen. Okay, thank you, Lord. Simulan po natin ang ating mga prayer items. Manalangin po tayo ng pananampalataya upang hindi malimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Tinatawagan ko lang po ang mahal nating Pastora Glo para tayo'y pangunahan at tayo lang po ay mag-agree. Ang una po nating ipapanalangin ay ang mga missionaries. Tama. Okay. Manalangin po tayo. Yung pananampalataya, wag malimitahan. Hindi po, sa group po yun. Okay, sige po. Okay? Okay. Okay. Sige po, iniling ko ang bawat isa na tumayo. Ang ating pong unang ipapanalangin na tayong lahat ay hindi malilimitahan ng kapangyarihan ng Panginoon para po ang ating pananampalataya ay patuloy na ating na-exercise. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise your holy name, O God. Father, we believe that faith comes from you. And faith comes through hearing and hearing the word of God. And tonight, Father, we continue to claim that our faith will increase as we continue on reading your word, hearing your word, and applying your word, Panginoon, sa buhay po namin. And to that lamang, Panginoon, our faith will increase sapagkat kayo, Panginoon, ang author ng pananampalataya. At ngayong gabi, Panginoon, lumalapit po kami sa inyong trono ng biyaya. Lahat po ng kasama po namin, those who are with us, even, Panginoon, sa pamamagitan ng online. Dalahin po namin ang aming pananampalataya ay tunay po na maging mabunga. Ito ay anchored from the truth of your word. And thank you, Heavenly Father, that as the Holy Spirit continue to work in us and through us, Lord, we believe that our faith
faith will continue to increase because it is you. It is you, Panginoon, na pinanggagalingan ng aming pananampalataya. At sa gabi pong ito, Panginoon, wala kaming ibang hinihiling, kundi sa aming buhay, dakilang Diyos, patuloy po naming maranasan ang iyong dakilang pagbabago sa buhay po namin, ang iyong dakilang pagtugon sa panalangin po namin, at patuloy po namin ituon ang inyong aming mga mata sa inyo lamang, dakilang Diyos, na siyang tumutugon at nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Father, in the name of Jesus, we believe, Lord, that anything that we desire, anything that we hope for, Lord, in the name of Jesus, we continue to put our complete trust and in you, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, na patuloy nga po ng pananampalataya na meron kami. Kasi liit man ito, Panginoon, ng buto ng mustasa, but ito ay kanyang palaguin, O God. And that faith will continue to move mountains, O God. At maraming salamat po, Panginoon, sa pananampalataya na ibinigay niyo sa amin, Lord. Even yung mga kasama po namin ng mga nakaraang faith night na hindi namin nakakasama, yung mga nakakasama namin sa opisina, hindi namin nakakasama. Father, in the name of Jesus, give us more faith, Lord. More faith, O God, to believe, Lord, that your word is living. Your word is living. It will continue to flow in the hearts of your people. And through the word, Lord, we will receive the answer from our prayers. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita ngayong gabi na even, Lord, yung pagkakaroon ng little faith ay kaya niyo pong gamutin, kaya niyo pong pagalingin, Lord, sapagkat kayo nagsabi, Panginoon, any kind of diseases ay kaya niyong pagalingin. Even for tonight, Lord, we declare that the faith, Panginoon, ng inyong mga anak ay pinalago niyo at pinagagay niyo, Panginoon, yung pananampalataya na kung saan ay nadadry. In you alone, Father, we commit our lives, we commit our hearts, O Lord, that faith will continue to grow in us, Lord. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastora. Okay. Ano ba yung pangalawa? Diba? Na-iskandalo na naman tayo. Very... Hindi pa po. Sige po. Hinihiling ko po sana na ang bawat isa ay manalangin para po sa pasasalamat na sakripisyo na ginawa ni Kristo sa atin. Diyan na lang po sa ating upuan, kahit na mga ilang minuto lang po. Manalangin, magpasalamat po tayo. Dahil doon sa sakripisyo niya, natatanggap po natin ang kagalingan at kayusan ng ating katawan. Yes. Ang lahat. Tinatawagan ko na dadako naman po tayo sa panalangin para sa kagalingang pisikal. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Sister Virgie na tayo pangunahan sa panalangin. Either ordinaryong sakit o malubha, mag-agree na lang po tayo. Sige po, hinihiling ko lang po na bawat isa, kung meron po kayong naiisip na may sakit, isama na rin po ninyo sa panalangin. Sige po, hallelujah. Lord, we praise you, Jesus, oh God, sa oras na to.
Lord, ang mensahe mo po na pinarinig sa amin sa oras na to, Panginoon, ng aming sandigan, Panginoon, na alam po namin na kami po ay iyong pinagaling na, Panginoon, sa lahat ng aming sakit. Ito man po ay ubo, sipon, lagnat, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may sakit, O God, hindi man po namin ito mabanggit. Kung sino-sino po sila, Panginoon, alam mo po sila, abutin mo po sila, Panginoon. O God, salamat po sa mga kagalingan ng aming mga sakit, Panginoon. Ito man po ay simple, ito man po ay malala sa mga may cancer, Panginoon, Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang milagro mo po ay siyang ibinibigay sa bawat isa, Panginoon, na may sakit, Panginoon. Salamat po, abutin mo po sila, Panginoon, ang mga may sakit sa kidney, Panginoon. Ito man ay malala o hindi, Panginoon, ito po ay, alam po namin na ang milagrong yan ay ibinigay mo na, Panginoon, O God. Inaangkin po namin yan, Panginoon. Sa mga iba pa po, kung ano man po ito, kung ito po ay may PCOS, Panginoon, ang mga nahihilo na tao, Panginoon, lalo na po, binabanggit ko na po sa inyo si Angie, Panginoon, abutin mo po siya, na lagi po siya nahihilo ngayon, ilang araw na, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, gayon din po sa mga may sikmura, na acid, Panginoon. Lord, thank you, Jesus, O God. Alam po namin na pinagaling mo na ang mga may sakit na yan, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O God. Salamat po sa kabutihan mo na sa pamamagitan ng iyong mga latay kami pinagaling mo na, O God. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Ngayon po naman ay tagulan na naman po. Tiyak na, hindi. Dapat pala, hindi ganon. Bigyan tayo ng proteksyon ng Diyos at kaligtasan sa bawat isa. Dahil yung pag dumarating po ang tagulan, marami po talagang kinakapitan minsan ng ano. Kaya ngayon pa lang po, mananalangin tayo para sa kaligtasan at proteksyon ng bawat isa. Tinatawagan ko po si Brother June Manggaya. Akala ko iniwanan mo ako, pare ko. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy, Lord, kami dumudulog sa gabing ito, Lord. Patuloy, Lord, na hinihingi namin, Lord, ang iyong proteksyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Yung patuloy, Lord, na kayo nga, Lord, ang patuloy na humawak, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon. Anumang sakuna, Lord, dalangin namin, O Diyos, na ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan, Lord. At maging, Lord, sa bawat isa naririto, sa bawat mahal namin sa buhay, Panginoon, na lumalabas, Panginoon, lalo na, Lord, yung mga nagdadrive, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, yung divine protection mo lagi, Panginoon. Ang patuloy, Lord, na sa kanila, Panginoon. Patuloy, Lord, na pag-iingatan mo sila, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga bata, Panginoon, maging mga seniors, Panginoon. Lokuban mo, Lord, ng iyong banal na dugo lagi, Panginoon. Protect mo, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Alam namin, Lord, na kayong Diyos na makapangyarihan, na pwede makagawa ng lahat ng bagay na ito, Panginoon. Kaya wala kami ibang paglalagakan, Panginoon, ng pag-iingat, Panginoon, kundi sa inyo lamang, Panginoon. Salamat po sa lahat ng katugunan. Salamat, Panginoon, sa lahat, Lord, ng yung pagkilos sa tulong ng iyong banal na Espiritu po. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa Jeremiah 3:15, "And I will give you shepherd after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding." Hinihiling ko po ng ating mga pastor ay pumunta po sa harapan at sila po ay ating ipapanalangin. Sabay-sabay na lang po tayo na i-extend ang ating kamay. Siyempre, alam natin na kailangan po nila sa lahat ng oras ang panalangin. Can we extend our hands and pray for them? Oh, hallelujah.
tayo. Salamat po ng marami. Mayroon po tayong mga 5 items pa. Siguro po mas maganda kung mag-groups na lang po tayo. Baka makagalitan ako ng pamunuan. Nag-o-over, ano ba yun? Overtime. Okay. Ayan, 5. 1, 2, 3, 4. 1 to 5 siguro. Para magkakaiba ng Sige. 5. Sige, yun daw. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasi kaunti lang po tayo. Yung number 1, Ate Mikey, missionary po sa mga missionaries. Number 2, syempre, ayan, yung Philippines po, katatapos lang ng eleksyon. Sana patuloy na bigyan ng wisdom ng Panginoon ng ating mga leaders, tsaka justice and righteousness. 1, 2, 3. Ang number 3, yung community po, yung nasasakupan natin. Mas maganda yung mga kapitbahay natin, di ba? Maisama po natin, magkaroon ng peace, love, harmony, kindness sa buong neighbors. And number 4, Ate Mike, our church, syempre po. Tina, church. Syempre, yung mga leaders, yung mga program, tsaka yung church planting, na members and attendees. At ang panghuli po, yung youth and the next generation. Yun po ang ating pinakamahalaga sa ngayon kasi medyo marami po ang natututok na sa cellphones and gadget. Sige po. Kahit mga 5 minutes o 10. Dito na tayo. Dito tayo. Konti lang tayo. Dito tayo. Ayaw, konti sila. Tapos tayo na dito. Sa youth tayo, di ba? Ayan oo nga, may youth tayong isa. Yes, Lord. Yes.
Hallelujah. Okay po. Pwede rin po ba nating ipag-pray yung mga UFW po, lalong-lalo na yung mga delegates po natin sa summit at even yung mga pastors' wives summit din po this coming week. Okay? Tapos na po yung mga camps ng youth at saka ng FCM, pero meron naman po ang mga UFW. So tinatawagan ko po Sister Winnie, si Sister Virgie, Ate Ruby, wala. Pastora Kay, sige po, dito na lang po at ipanalangin po natin sila sa summit po. Yan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na magamit ang mga kapatirang ito, Panginoon, para sa UFW Summit this coming week, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang mag-ingat simula sa oras na ito, sa kanilang pagbiyahe papunta doon, hanggang sa kanilang mga pag-ikot-ikot doon at pag-uwi. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang aberya, bagkos maayos, Panginoon, ang kanilang pagbiyahe. Salamat din, Panginoon, sa maayos na panahon na ipagkakaloob mo sa lahat ng gagawin, Panginoon, doon. Lahat ng programa, hindi ito maulan, kundi maayos, Panginoon, na panahon ang ibibigay mo para ma-enjoy nila ang gawain ito, Panginoon. At ang lahat ng matututunan nila doon, Panginoon, dalangin namin that you will continue to give them revelations para sa kanilang pagsunod sa inyo at kung anuman ang mga nais mo sa kanila, Panginoon, at maiparating sa mga kababaihan din dito, gamitin mo sila, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa programa na gagawin mo. Anoint every speaker, provide for all their needs, Panginoon. Kumilos ka sa gawain ito, Panginoon, at patuloy na ikaw ang madakila. Ingatan mo lahat ng delegates, Panginoon, na pupunta doon at patuloy. And bless all their needs, Panginoon. Sa transpo, sa pocket money, sa tutulugan nila, sa kakainin nila, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng ito. At patuloy, ikaw ang bibigyan nila ng kalwalhatian. Sige po. At tuloy na rin po natin sa ating offering po, habang nakatayo na rin po kayo. At magbibigay lang po ako ng mga announcements habang ibinibigay po ninyo ang ating mga offering. Ganoon din po sa mga nasa live stream, patuloy lang po kayong nandyan po sa ating Facebook page yung mga accounts po kung nais po ninyo magbigay sa gawain pong ito. Ayan. Para po sa ating announcements, may coaches meeting po right after this Faith Night. Yan, kita-kita na lang po tayo sa baba. Yan, lahat ng mga coaches. And then, this coming Saturday po ay water baptism na po. Yan. 9 o'clock magkita-kita dito po. Okay? So, sa lahat ng mga candidate and applicant po ng ating water baptism, 9 o'clock dito. Magdala na lang po kayo ng mga gamit po ninyo, towel, mga pamalit. At yun po. At ihanda po ninyo yung inyong puso. And this coming Sunday, may panibago na naman po tayong topic sa ating series na Flourish. Yan, nagpo-flourish na po ba tayo sa lahat ng mga naririnig natin? And hopefully po, at the end of this month, o bago matapos ang month na ito, ay nakikita po yung pagiging flourish natin. Okay? So, yun po yung ating mga announcements for this time. At kung wala na, maghahatid po si Tito Ray po. So sa lahat po ng mga papunta po sa Tumana, Concepcion, Nangka, San Mateo, yan. Kay Tito Ray po. Okay, lahat po tayo ay tumayo para po sa ating closing prayer. See you po sa susunod na Wednesday. OPC naman po tayo. Online naman po. Yan. Picture po right after po ng ating prayer. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa salita na aming narinig. Salamat sa aming mga physical na pangangatawan. Alam namin, nagnais mo ring pagpalain ang aming physical na pangangatawan, Panginoon. Salamat sa maayos na kalusugan, sa kagalingang ipinagkaloob mo na. Maging sa aming mga panalangin, Panginoon, ikaw ang madakila
at ang nais mo ang masunod at ang perfect timing mo, Panginoon, ang aming makikita. Salamat din sa mga patotoo namin, nagbigay ng glory sa inyo, Panginoon. At sa oras na ito, sa aming paghiwa-hiwalay, pansamantala, dalangin namin ang pag-iingat mo, Panginoon, mula dito hanggang sa makarating kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Ingatan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po for watching sa mga nasa live stream po. Picture lang po, dito lang po.